Kalma, kalma. Dahil ito guys, ang pinakaunang araw na pinakamasakit sa mga die-hard supporters ni Duterte. Sa mga DDS guys, na iniwan ni former President Rodrigo Roa Duterte sa ere. This is the worst and painful day for the people na nag-start ng plot, destabilization plot para ho mapabagsak si Pangulong PBBM sa pwesto. Painful and worst day. Kasi 'di ba, sa interview itinanggi ni Digong at tinawag niya yung mga bumubuo ng destabilization ay mga crazy people. This is a truly nightmare. Yung mga gustong patalsikin agad-agad sa pwesto si Pangulong PBBM by using the force of Armed Forces of the Philippines na mga hinihikayat nila, 'di ba? Ay hindi ho umubra. Painful nga guys kasi you know, hindi man lang sila nakaabot sa middle para ho mathreaten si Pangulong PBBM. But yung amo na mismo nila ang nagsabi na yung mga taong nagpapakalap ng destabilization ay mga crazy people. Diba? Ano kaya ang feelings ni Clemente at ni General Macanas na nagsimulang magmanifesto ng withdrawal of support for our President, and they are wanted na isaltak itong si Vice President Sara Duterte, and they are claiming that Sara Duterte is their President. Diba? Nag-withdrawal of support na sila, umuso na din yung ugong-ugong na isyong impeachment plot, diba? Civil disobedience, and ngayon, recently, is yung kudita. Which is, hindi naman guys na, hindi naman masyado tayong na-threaten kasi alam naman natin na malakas ho ang pang-amoy ni Pangulong PBBM at hindi ho nakayanan ng pwersa ni Digong. Kaya si Digong, ang ginawa niya, nilaglag yung kanyang mga supporters. So, the person that, suspected behind this destabilization is now denying. Diba? Ang kawawa dito guys, yung mga supporters na nagsimula na bumoses, katulad ni Macanas, diba? Bumoses na si Clemente, bumoses na. And then nilaglag ni Digong. Tingnan mo, itong si Macanas, patong-patong na kaso ang kahaharapin. 'Di ba? Meron siyang hinaharap ngayon na fake news, and yung isa pa, nakalimutan ko kung anong tawag doon sa sedition. Yung kasong sedition na non-bailable. Pero guys, hindi naman ako bobo, 'di ba? Alam naman natin yung gawain ni former President Rodrigo Roa Duterte na para lang din yan sa kanyang sarili. Di bali na lang malaglag yung kanyang mga supporters as long as na-uplift niya yung kanyang sarili at yung pangalan ng mga Duterteñans. It's really hard to trust the moves of former President Rodrigo Roa Duterte because they are Duterte. Alam natin yung kanilang moves di ba? Yung akala kasi nila, bobo yung mga military armed forces of the Philippines para sumunod sa kanilang gusto. Naalala ko pa nga itong si Sara Duterte, gustong hawakan ang AFP. Pero buti na lang matalino ho ang ating presidente at unang-unang pa lang naamoy niya na nilagay ho si VP Inday dito sa DepEd. Anyway, ito yung video guys. So, biglang kumambyo si Digong hindi na ako naniniwala sa kabaitang kanyang pinapakita. I feel something fishy. But anyway, yung pinaka-entire point natin dito, ano na lang yung feelings ni Clemente at ni Macanas, na itong si Macanas nagboses, 'di ba? Tapos sampas sa patong-patong na kaso ang kanyang kinaharap, and then later on sasabihin ni Digong na yung mga nagpapakalap ng ganyan is mga crazy people. Anyway, panoodin natin tong video. Balita. Ini dating Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot siya. Wait lang guys Naka-wifi ba ako? Okay. Sangkot siya sa kumakalat na di umano'y tangkang destabilisasyon
laban sa Administrasyong Marcos. Muli namang tinanong si Duterte kaugnay sa kumakalat na destabilization plot daw kung saan may pulong umanong nangyayari sa mga retired general sa Davao City. Itinanggi ni Duterte na sangkot siya dito. Sino namang gagong pulis o pati military na magkipag-meeting sa akin to disturb? You must be crazy. It's order and security maybe. Wala raw siyang dahilan para pangunahan ang pagpapabagsak sa Administrasyong Marcos. It's all in the mind. Why would I bother to tinker with these things at this... bakit ko hindi ginawa yan when I was at the height of my naging presidente na ako? Well, for what purpose? I'm comfortable with Marcos. Wala raw siyang problema sa Pangulo at wala raw mali sa direksyon ng kasalukuyang administrasyon. Wala mong bugoy na ang major errors, corruption, abuso. Apparently, si Marcos is treading on a straight path. Yan. Narinig nyo? I have no problem with the President Marcos. And yung mga taong nagpapakalap ng destabilization, they are insecure and crazy people. Diba? Sabi niya, sino gagong makikipag, diba? Gumaganon siya. So ngayon, the point here is, this is the worst, comes to worst, and painful, you know, nightmare din sa mga die-hard supporters ni Digong na nilaglag niya sa ere at hindi man lang niya sinuportahan. So ngayon, masakit to sa feelings ni Macanas kasi naharap siya sa patong-patong na kaso. Sedition, diba? And fake news na naglalaan ng 5 to 10 years na pagkakakulong sa fake news yun guys, at sa sedition na available lifetime ata yung ano doon, yung pagkakakulong doon. Anyway, hindi naman din ako bobo sa kabilang banda na sa pinakitang kabutihan or paglalaglag ni Digong dito sa mga supporters niya, hindi pa din validate yung feelings ko na totoo yun. 'Di ba? Who knows? Alam ko Duterte yan. May mga tactic moves yan. So, hindi ako tanga. Unsa man, uy, hindi tanga ba si Mima para magpaniwala-niwala sa mga ganyang mga chika boom boom. Diba? Hindi tayo tanga. So, sa mga nakakapanood sa atin ngayon, alam nyo na napaka-critical thinking natin, no? To the point na hindi na tayo nagpapadala sa mga emosyon natin. Nagiging matalino na tayo. But then, ito na nga, yung masaklap lang dito is yung nagsimula ng pag-support dito sa destabilization effort. To the point na nag-withdraw of support na sila kay Pangulong PBBM, diba? Meron na din silang pinupush na impeachment plot laban kay Pangulong PBBM. But yun, napanis. Diba? Napanis, hindi natuloy. So, gagamitin na nila ng force para mapabagsak ang administrasyon. And now, ito kasi si Duterte, ganito kasi yung moves niyan. Sinasabi niyang ayaw pero gusto niya. Diba? Sabi niya, ayaw niya ng kodita. Pero sabi niya din sa kabilang banda, kung yan yung gusto ng mamamayang Pilipino, wala na tayong magagawa dyan. And yung sinabi niya din sa isang interview na pwede ba wag magbayad ng tax yung mamamayang Pilipino? So what does it mean? Pag hindi magbayad ng tax ang mamamayang Pilipino, kalugian niya ng gobyerno. Talaga nga naman, pag malugi ang gobyerno, magkakahitot-hitot yan. Diba? So, you know, worst and painful day. Pinakaunang araw na masakit. Masakit pa sa breakup, no? Yung pinaglaban nyo, tapos wala ding napatunguhan. Anyway, it's me again, si Mima Alishin, yung nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.